We are so disappointed. Ang dami namin pinagsisihan sa naging trip namin dito sa India. Babalik pa ba kami dito? Hello Melgoers all over the world! In this episode, goodbye India na tayo. And hello Bangkok! So ito po, bibigyan namin kayo ng aming last thoughts sa mga naging experiences namin sa may India. And syempre, isasama na rin namin kayo papunta sa Bangkok, Thailand. Pero syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. Kung gagamit naman po kayo ng Klook, ito po yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! Hello everyone! We are living India and now we're going to Bangkok! Yes! So syempre, di ba ganun naman lagi kapag kaalis ka sa isang bansa tapos pupunta ka sa isang bansa, parang laging mixed emotions yung mararamdaman mo. So grabe guys, isa talaga sa nakaka-amaze din dito sa may India. In all fairness to them, ang ganda ng airport. Yes, ang laki ng airport, tapos sa may labas pa lang, yes, medyo may pila kasi di ba nga, ang dami kasi nila eh. So, pero organized na organized. So, syempre, agahan na lang yung papunta sa airport. Pero nakita nyo naman, may walkalator. Tapos, malinis din kapag nandito ka na sa may airport. And, ang pinaka-importante, may airport train. Yun, na sana sa atin magawa na rin. Kasi ang laking convenience nun sa mga traveler like us, di ba? So, yun yung maganda dito sa may India. Clap-clap naman tayo dyan sa kanila. Pagdating sa may train system, ang ganda talaga ng train system nila. So now, magbo-boarding lang tayo and then ipapakita rin namin sa inyo. Yun din yung kaibahan, no? Alam nyo nang medyo malayo-layo na yung nararating natin kapag ka iba na yung mga nasasakyan natin aeroplano. So ngayon ang airplane namin ay Vistara. Tama ba? So ito, first time din namin ditong sasakay. So, let's see, papakita namin sa inyo yung kaibahan niya kung meron na. Guys, tapos na tayo sa may security. Grabe, doon mas nagtatagal. Oh, grabe. Kasi kailangan mo talaga silabas yung mga power bank mo, kahit earpads, kahit yung mga charger mo. Grabe guys, grabe talaga security dito. At saka iisa-isahin talaga nila. At saka hindi lang yun guys ha. Talagang grabe yung kap-kap. Talagang from harapan hanggang sa likod. Tapos pati mga babae may sarili silang, ano ba tawag doon? Cubicle? Oo. Kasi talagang sila parang inaano yata. Pati yung mga frisking talaga. Talagang frisking talaga. So yun yung medyo nakakatagal. But the rest, okay naman na. Sa immigration, wala nang question kasi nga palabas naman na tayo. So yeah, ito na yon. So parang officially, nakalabas na tayo ng India kasi nagtataka na tayo palabas. And magbibigay na kami sa inyo ng aming mga final thoughts about our experiences here in India. So guys, 1 hour na lang, boarding na tayo. So yeah, so ito na yun, talagang mag-goodbye na talaga tayo sa may India. So ano ba yung aming mga last thoughts about India? Pagdating naman sa may mga tao, pakiramdam ko naging unfair kami. Yun yung naging problema sa amin kasi nadala kaagad kami ng takot, nadala kaagad kami ng mga sabi-sabi, ganyan. Tapos pagdating mo dito, ganun din. So kumbaga, hindi pa man kami rito nakakapunta dahil sa mga napapanood namin, meron na kaagad sa aming parang tawag nito, bad image yung India. So pagdating pa namin lalo dito, yung mga tao rin nasa paligid namin, ganyan, sinasabi, tago yung cellphone nyo, ganyan. So doon pa lang, grabe yung takot na nararamdaman namin. Pero, nung medyo late na namin na-realize na yung mga nanggaganon sa amin, guys, ito totoo to, yung mga nanggaganon sa amin, yung mga nang-i-scam. Kumbaga, para makuha nila yung loob namin, sinasabi nila na, uy, tago nyo yung cellphone nyo para hindi kayo rito madukutan or hindi kayo maagawan, ganyan. Tapos maya-maya, offeran nyo na kami ng kung ano-ano. So parang ganon. So yun yung naging problema sa amin. And then kahit yun dun sa may market na sinabi namin sa inyo na OA yung naging experience namin, well, to be honest, hindi naman na kami babalik dun sa may market na yun. Kasi yung market na yun, guys, as in local na market siya. Kumbaga parang
Divisoria nga sa atin. Let's be fair, di ba kapag sinabing Divisoria sa atin, ganun din naman. Ingat kayo sa Mandurukot, ingat kayo sa may Magnanakaw, di ba ganun din naman sa Divisoria? So parang ganun kasi yung pinuntahan namin. But guys, meron kaming pinuntahan na market na malapit lang din doon. Basta ganito yung namin sa inyo, tip namin sa inyo, pumunta kayo sa mga tourist market. Wag doon sa may mga local markets. Doon ko ito nabili guys. At ito napakamura lang. Nabili ko lang siya ng 150. So parang nasa may 120 pesos. O basta yung conversion kayo na yan. Nasa may 120 pesos lang yata. Tapos nakabili pa ako ng parang traditional clothes nila na kung nalaman ko lang sana, yun yung suot ko sana sa may Taj Mahal. So yun, nabili lang namin siya ng 250 din ata. Tama, no? 250 lang din, no? So, di ba, tapos nakabili rin kami ng mga ref magnets, parang na 70 pesos lang sa atin, 4 na peraso na. So, yeah. So, hindi lahat ng market sa may India, ganun. So, yun yung naging pinakamalaking pagkakamali namin na bakit kasi namin pinilit pumunta doon para maipakita sa inyo. Kasi syempre gusto namin maipakita sa inyo iba't ibang mukha ng India. We are so disappointed, guys, sa amin, sa sarili namin, na sana nag-explore kami ng kaunti. Yung sa sobrang takot namin, ang dami naming na-miss. For example, sa sobrang takot sa pagkain, although hindi ko naman pinagsisisihan, never kaming kumain sa labas. As in, puro mga fast food chain lang yung kinainan namin. Pero I mean, ang dami namin hindi napuntahan kasi nga natatakot kami, ganyan. Pero in general, guys, ang babait ng mga Indians. Ang mga mangungulit lang lagi sa inyo, yung mga drivers, yung mga agent, ganyan. Sila lang talaga. Pero yung general population nila, mababait talaga. So yun yung naging pagsisisi namin. Babalik pa ba kami ng India? The answer is, yes na yes, but not na kaagad-agad. Kasi unang-una, pinag-iipunan yan. Pangalawa, syempre, i-ready ulit namin yung sarili namin kasi pagkain talaga yung magiging problema namin. Parang hindi ko kaya ritong tumagal ng 2 weeks kasi hindi kakain. Sabi ko nga sa inyo, 22 na lang bewa ko, guys. So, yun. So, babalik kami pero siguro yung Delhi, maybe overnight na lang. Tapos pupunta na kaagad kami. For example, Jaipur na dapat kasama sa may itinerary namin. Pero dahil sa kulang kami sa oras, hindi na namin naisama. And then, pupunta na kami sa may iba pang mga lugar. For example, Varanasi. And then, ang dami pa rin magagandang lugar like Goa and so on. So, yun yung mga pupuntahan natin. Pagbalik namin, pag-iipunan uli namin yung India. But for now, na-enjoy ba namin yung India? Siguro kung 1 to 10, na-enjoy namin siya ng mga 6. Yung 4 doon, dahil sa ka-OA-yan namin. Kaya hindi namin siya na-enjoy dahil OA kami. Hindi kami halos lumalabas, hindi kami kumakain, hindi kami nag-explore. Kasi ka-OA yung naging takot namin. And then habang uwi na kami, habang papalapit na napapunta kami ng Bangkok, lalo na last night, doon namin siya na-enjoy, lalo na yung bazaar nga na pinuntahan namin, kasi super safe, walang nangungulit. So siguro, kailangan din sigurong isisi sa mga ganun, di ba, na population. For example, sa may 10 tuk-tuk drivers na sasakyan namin, siguro 8 doon yung makulit, 8 yung nagtatry mang-scam. So sayang naman kasi may 2 doon sa 10 na mabait at saka tapat. So nadadamay sila, pati tuloy sila kahit mabait sila, pakiramdam namin. Naku, kaya yun mabait kasi may gagawin sa amin. Which is katulad kanina, yung nasakyan namin ng tuk-tuk, para mga 3 days ago pa lang, takot na kami kasi alam namin na kailangan naming bumiyahe ng 4 a.m. from hotel going dun sa may metro station. So, takot na takot kami, ganyan. Yung pala, pagsakay naman namin kanina, wala namang nangyari. Kasi nga, sa sobrang takot namin, sa sobrang ingat namin, nilahat na namin ng tao na may gagawin sa aming masama, which is very wrong. Wag ganun. Kasi kapag ganun natin siya inisip, hindi talaga natin siya may enjoy. Pero well, iba't iba talaga tayo class ng traveler. Kung katulad namin kayo na medyo takot or medyo tamang hinala sa lahat, mag-tour package kayo and then puntahan nyo yung mga tourist area talaga. Ayun nga, punta kayo ng Golden Triangle, Delhi, tapos Jaipur, and then sa may Agra. Yun lang yung mga puntahan ninyo. Huwag na kayo masyado mag-explore. Pero may mga napapanood naman tayo. For example, banggitin ko na para naman portion naman napapanood. For example, si Francis, di ba? Okay naman siya. Ang tapang niya. Na-enjoy niya naman. Kasi nga, siguro, nag-explore siya. At yun nga, matapang siya. And then, willing kasi siya na ma-explore talaga yung India. Kaya tingnan nyo, di ba, na-enjoy niya talaga. So, kung ganun kayong klase ng traveler, go for it. Kasi ang dami rin naming nakikitang solo traveler dito sa may India. So, haba rin naman pinagsasasabi ko. So, yun. So, yes, nalulungkot kami.
Kasi sana mas nakilala pa namin yung India and sana mas na-enjoy pa namin siya. Pero syempre, in the near future, babalik pa rin tayo. And now, excited naman kami kasi nga, sabi namin sa inyo, hindi kami rito masyadong kumain. Pagdating natin ng Bangkok, puro chibog ang gagawin natin. So samahan nyo kami sa may Bangkok dahil puro pagkain ang ipapakita namin sa inyo. Guys, finally boarding! Excited ka na ba sa BKK? Yeah, super excited. Yes, sabi ko nga sa inyo, dumadaan kami ng BKK para lang talaga kumain. Ganun namin kamis ang mga Thai food. By this time, parang 1 year na, no? O, lagpas 1 year na kami hindi nakakapunta ulit ng BKK or ng Thailand. So, miss na namin ang Thai food! So, eto na, papasok na tayo sa may Vistara. Ang ganda ng name, eh, no? So, tingnan natin kung ano itsura ng aeroplano ng Vistara. So, tara, let's! Ngayon naman, pati airplane tour, ginagawa na natin. Kaloka. Oo, lahat na ginagawa na natin. Nag-ano na rin tayo. Nag-train review na rin tayo or train tour. So, ngayon naman, pati airplane tour, kakaroon na natin. Guys, itong una natin nadadaanan, ito yung kanilang business class. So, malalaki yung seat nila dito. Pero ang na-expect ko kasi guys na business class, di ba? Ano talaga, separated. Pero ito kasi, yung mga nasasakyan namin may business class for now, puro mga kortina lang yung nakaharang. Ayan o, mamaya ibababa nila tong kortina. And then, dito naman, ito naman yung premium economy yata. So, itong premium economy, tatluhan siya. Unlike yung business class kasi, ano lang siya, dalawahan. So, ito, premium economy. At syempre, dahil sa on a budget tayo, dito lang tayo sa economy class. So, ito yung economy class, guys. Hello! Hi! Yeah, same flight. Yan. Oh, nag-subscribe sa atin yan, guys. Pinagkalat talaga namin dito YouTube channel natin para mas lalo tayong lumaki. So, ito yung economy. So, guys, nandito na tayo sa seat natin. So, in fairness, so, tignan nyo, guys. Makinang. Ayan o. Ganda niya. Tapos, meron ditong pillow again. Tapos, may pakumot. Nadihamak na mukhang mas malinis. Kesa sa may Vietnam Airlines na nasakyan natin. May maliit na bottled water. And then, meron ditong, ano to? Earpad ba to? Let's see. Binuksan ko na. Tapos hindi pala, no? Ito. Ay, may earpad, guys. Oh. Kasi meron ditong pa-TV. Ayan. Pipindot siya. English. Ay, loading. So, ito yung first time na nakasakay kami na may ganito, guys. May pa-TV. Ay, oh, pwedeng manood. Mukhang magiging komportable yung ating biyahe for today's video. So, ang alam ko din, meron itong free food. I mean, meron na siyang kasamang food. So, titignan natin mamaya. Baka mamaya nag-expect na naman kami, tapos wala na naman pala. So far, so good. So, ito na yata. Tama, no? Parang pakiramdam ko, sa lahat ng travels namin, parang ito na yung pinakamagandang plane na nasakyan na. Diba? Oh, guys, ito yung mga palabas. Hindi lang lahat India. Meron dito The Dark Knight, tapos meron ditong June. Ayan o, June, pindutin natin. Oh, di ba? Pero ito yata yung ito yung tawag dito part 1. Ayan o, play. Tapos bigla daw bigla daw nagkaroon ng sounds. So ayan siya, di ba? So super komportable nito for sure. Parang YouTube, may pa-commercial. I think magiging komportable yung travel namin today, no? Kaya lang yung amoy ng nganga, nandito pa din. Nagnanganga pa din sila, so yun lang. Pero dito sa may class na to, I mean, dito sa may plane na to, mas more on medyo so hindi ito yung katulad yung pagpunta namin dito na parang naging fiesta, na parang may party sa loob ng aeroplano. So ito hindi, medyo mas sila, mas reserved. Ayan. So parang alam nila kung paano magpapagod. Ito na yung food natin. Meron kaming coffee here, pero meron din yung creamer. Dito yung sugar and creamer. And then, may water ulit. Merong fruit yogurt. May buns. Butter.
So, unahin muna natin yung buns with butter tsaka coffee. And then, ito na yung pinaka pagkain natin. Non-veg ay... Sadadan! Ay, beans! Ano to? Ay, corn pala. Corn with... Ano to? Oh... Eggs. Scrambled eggs. Ano yung katawag dito ni scrambled eggs? Omelette. Yun ang tawag dyan. Omelette. Kay Enzo. Oh, ang syuba ni Enzo. Touchdown na tayo. Pero tignan nyo, di ba? Kung gaano kakalat. Kaloka. Ganyan talaga sila. Hindi sa kanila uso yung ano, yung basurahan. Kahit sa business class, ganyan talaga sila. O, di ba? Diyos ko, kalat-kalat talaga. O, di ba? Para kang sumakay ng ano, train. O, ganyan kakalat. Guys, touchdown! Bangkok, Thailand! Now naman, bago tayo lumabas, syempre, kukuha muna tayo ng SIM card at saka ng BTS na only pass for 1 day. So, dito yan sa may Klook. Ito yung Klook, guys. So, baka ma-weirdohan kayo, ha? Yung Klook, nasa may departure siya. Yes, hindi sa arrival. Di ba dapat sa arrival para paglabas natin? Pero hindi. Nandito siya sa may departure. 4th floor yan ng Suvarnabhumi Airport. Letter K, row. And then, ito, diretso nyo lang siya. Ito na yung Klook. Katabi siya ng K-Bank. So, medyo nakatago siya. Sa kinuha namin, nag-only pass kami sa BTS, which is 210 pesos lang each. For 1 day yun. Actually, minsan may mga pamasahe na 40, 50. Kaya kung alam nyo naman na mamamasyal talaga kayo, maganda talaga na naka-only pass kayo. So, 210 lang yun. And then, yung SIM card naman namin, DTAC, yun yung pinakamalakas dito na SIM card. Nakuha namin siya sa Klook ng 387. And then, meron na siyang 50 GB for internet. Good for 10 days. So, kung gusto nyo ring maka-discount, of course, gamitin nyo na yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin, Bes? I-clock mo na yan! So, grabe guys. Sobra na yung gutom talaga namin. So, sinabi nga namin sa inyo, di ba? Wala kaming ibang gagawin dito sa bangko kung di kumain. Yes, puro lapis, puro lapang tayo. Kasi nga na-deprive sa India. India. So, sa India, nakita nyo, wala tayo doon masyadong food trip. So, dito namin kayo bubusugin. So, ngayon, pupunta na kagad tayo dun sa may favorite namin na food court sa may Bangkok, sa may Terminal 21. Guys, finally, nandito na tayo sa may Terminal 21. And ito na yun. Lahat to, guys, nasa may 300 pesos na. So, syempre, dahil sa na-deprive kami sa may rice ni Enzo, ito, pareho kaming may fried rice. Yan. Fried rice na maraming betchin. Kaya masarap. Tapos, meron pa kami 2 eggs dito. At syempre, ito kaagad guys. Meron kami sticky rice with mango. Or mango with sticky rice. Ano mango? At syempre, ito yung pinaka-favorite ko dito sa may Terminal 21. Ito yung tom yum na merong noodles. Tapos tignan nyo naman guys, tignan yung hipon na papakita ko sa inyo ha, wait yan. Papakita ko sa inyo yung hipon na dito, yung hipon nililinis talaga siya. Ayan. Kung napahiya pa yata, hindi yata malinis. Ayan. So kahit pa paano nililinis siya. Ayan. Kaya dito kumakain talaga ako ng hipon. So ito na yung pagkain natin for today. Tapos ito pa pala, syempre, ito yung soft drinks na punong-puno ng yellow. Super yellow. And of course, pagkatapos namin kumain, kain lang kami saglit guys. Para to sa mga bago sa channel namin na hindi nakapanood ng mga lumang videos namin, na ayaw balikan yung lumang videos namin. So, i-room tour uli namin kayo doon sa may hotel na pangalawa na yata namin ngayon. So, meaning bumalik kami, ibig sabihin, talagang gusto namin yung hotel na yun. Kasi that's only 1,100 pesos lang. Malapit na kayo dun sa may river at saka sa may pier. So, abang-abang lang kayo, magro-room tour tayo. Guys, finally, nandito na tayo sa accommodation natin. Ang pangalan niya ay
House Saturn 21. Actually, maganda tong location na to kung ang gusto niyo nang puntahan yung mga riverside. For example, yung Icon Siam, tapos yung Asiatic, tapos may plano din kayong mag-river cruise. Ito yung magandang location. So ito yung kinuha namin. It's 1,100 pesos lang a night. And then, meron na tong free breakfast. Kaya lang yung breakfast niya guys, plated lang, parang mga ano lang siya, bread, and then scrambled egg, which is okay na din guys. No? Malaking bagay yung may free breakfast. Kasi, yun yung dagdag energy nyo para sa may, ano ninyo, sa may day tour ninyong gagawin dito sa may Bangkok. So tara, let's, pasok na tayo, check-in na tayo guys. Guys, here's our room. So pagpasok nyo dito, eto kaagad, meron ditong sink, and then merong mirror. Actually, last time, doon kami sa may third floor, and I must say, pag nagamit ko talaga yung word, paulit-ulit na. So mas maganda doon kasi, mamaya papakita ko sa inyo. Tapos ito pala yung difference, kasi dati, eto lahat to, nasa may CR lang. Ngayon yung sink nilabas na. So dito na tayo sa may CR. So ganun pa rin naman yung CR niya. Hiwalay pa rin naman yung bathroom dito sa may toilet. So, gaya nga na sinasabi ko sa inyo guys ha, eto, pang mga couple lang to or pang solo traveler, yung hindi kayo may ilang kasi kitang-kita talaga siya, oh. Ayan, oh. Oh, ito ako guys. Oh, di ba? Kitang-kita siya. Same thing dito. So, hindi kayo makakagawa ng milagro. Kapag nakaupo kayo sa trono, kitang-kita kayo. And then, ito na yung bed. Yung bed nila, queen size bed, super komportable nito, kaya lang ang taas, di ba? So, ganyan talaga siya. And then may TV, of course, may AC, malamig yung AC. Katinang ilong ko bigla, sorry guys ha, galing pa kami ng India, alam nyo naman. So, ito na muna tayo. Ay, sige, dito muna. So, ganun din naman, meron ditong mirror, hindi na namin na-taste na Enso. Bumili ka agad kami ng ano rito, mango, kasi 20 baht lang dito. Ang sarap talaga. Meron din kayo itong, sorry, bastos ko na. May pa-candy. May free water. And then, may fridge doon sa may ibaba, sa ilalim. Ito na. Ito yung kaibahan. Kasi yung view natin now, hindi katulad nung doon sa may taas. Kasi nung nasa third floor tayo, kita natin yung sa may labas, kita natin yung pinakadaan, yung Silom Road. Ngayon, wala. Binubong tayo today. Ano? So, ang kaibahan nga lang pala, ang disadvantage nito, maganda nga yung view sa may third floor, pero wala nga pala ritong lift. So, kung may kasama kayong seniors or bata, medyo mahihirapan. Kasi imagine, maglalakad kayo ng up to 10 minutes from, ano nga station? Sapan Taksin Station, and then aakyat pa kayo kung sa Enso nga hiningal, di ba? Pasok muna tayo. Guys, malalaman nyo talagang nasa may Bangkok, Thailand na kayo pag sobrang init. Oo, galing kami sa may India. Although, tapos ko na nga lang muna to guys, sorry, excuse. Although, ganun din naman sa India, pagdating ng tanghali, mainit din. Pero, parang ano kasi sa kanila, parang winter ek-ek pa. So, katulad yan, umalis kami kanina, mga 5 a.m., sobrang lamig. So, ayan. So, ito na yung room natin. So, ako ha, the fact na bumalik kami rito, ibig sabihin sa akin, sulit na sulit to. Kasi nga, sabi ko sa inyo ngayon, na iba na yung gusto kong part ng Bangkok. Dati gusto ko lagi ako doon sa may Sukhumvit line. Kasi parang pakiramdam ko dati convenient. Paborito ko yung Terminal 21, tapos yung Siam Paragon, yung MBK. And now, dito, malapit ako sa may pier. Pwede akong pumunta ng Icon Siam, magmuni-muni, at nandun yung largest Starbucks in the world, remember? Tapos, eto, mas mura pa siya. Kapag doon kayo sa may Sukhumvit line, mas mahal. And then convenient din naman. Basta may BTS, guys, convenient yun. So, ayan. So, sana po, na-enjoy nyo kahit pa paano, or hindi. Ano ba, napagod din ba kayo? Naramdaman nyo ba yung pagod namin? From India, going here, sobrang nakakapagod guys. Ang haba ng biyahe. Pero all worth it. Kasi this time, nakita nyo naman, nakain na namin yung mga gusto namin. Guys, mga 5 minutes lang namin naubos ni Enso kanina. Yung pagkain. Actually, kaya kami rito dumaan, asin yun na yung pahinga namin. Pero syempre, bibigyan pa rin namin kayo kahit isa or dalawang vlogs para naman kahit papaano makita nyo kung ano yung pinaggagawa namin dito. And wala nga tayong food trip sa may India. So, dito tayo babawi. So, ayan, new series again. Maraming salamat po
sa pagtutok nyo sa India episode natin. Maraming salamat po sa naging part ng 20K subscribers namin. So doon sa mga bago, welcome to our channel. Ako po si Mel, and ito po si Enzo. Papakita ko sa inyo si Enzo. Hi, Ay, hindi siya guys! nakikita. Ayan si Enzo, para makilala nyo kami. And then sa mga matagal na namin, sa mga luma, ang pangit naman ng luma, sa mga matagal Sa na mga sa amin. unang sumuporta. Yes, yung sa mga matagal nang sumuporta sa amin since day 1, yung 1,000 pa lang kami, 2,000, na hanggang ngayon nandyan. Maraming salamat po from the bottom of our hearts. Again, magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa natin Churabo Vlogs. Bye everyone!